At sa umaga pong ito, mga kapatid, I want you to evaluate yourself. Napakahalaga, very crucial, na ang isang tao ay merong personal, genuine, intimate relationship with our Lord Jesus Christ, because our Lord Jesus Christ is the way, the truth, and the life. No one comes to the Abba Father except by Him. Amen. Sino dito naniniwala, pinagpala tayong lahat dahil nandito tayo sa month of February? May mga tao nga hindi nakatawid sa 2024, sa taong 2024. May mga tao nga hindi nakatawid sa month of January. Pero tayo, buhay pa tayo ngayon. Pero sino dito, 100%, alam mo, makakatawid ka sa month of March? 100%. Ang totoo, wala sa atin ang nakakasiguro na makatatawid tayo 100% sa buwang ito. Biyaya ni Lord pag nakatawid tayo. Subalit kung ang tao ay walang personal, intimate, genuine relationship with our Lord Jesus Christ, at binawian ng buhay itong month of February, sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, hindi ikaw yon. Pero kapag ka ang tao walang personal relationship with our Lord Jesus Christ, hindi nakatawid itong month of February. Ibig sabihin, hindi niya natanggap ang regalong buhay na walang hanggan. Kaya nga kung ang nais natin, ang kaluluwa natin ay secured, na kung ang tayo ay mababawian ng buhay sa pisikal, alam natin may naghihintay sa atin na inihanda ng ating Panginoong Jesucristo sa kalangitan. Can I hear your amen? Of course, ang desire ng puso natin, Lord, pahabain mo pa ang buhay ko. Amen? Pero nasa kamay ng ating Diyos ang ating mga buhay. At ito pong month of February, ang ating tema sa buong isang buwan is to grow in evangelism. We cannot give what we do not have. Kinakailangan tayo muna, bawat isa muna dito sa Christ the Rock, dapat tayo nakasisiguro na ang Panginoong Jesucristo na ang ating Panginoon, ang ating Diyos, ang tanging tagapagligtas ng ating buhay. Hindi ang relihiyon. Hindi tayo nagpupunta sa church upang tayo ay maligtas. Tayo ay nagpupunta sa church dahil tayo ay iniligtas ng ating Panginoon. Dahil siya na ang ating tagapagligtas at meron tayong relasyon sa Kanya. Hindi tayo nandito dahil lamang sa relihiyon. Ang isang tao na religious lang, itatawid lang ang gawain paglinggo. Amen. Ako po ngayon ang itinalaga na overseer ng Councils of Bishops and Ministers Association of the Philippines Youth Commission. Ito po yung empowered generation. At ang inaabot po nito ay mga kabataan sa buong Pilipinas. At mga kabataan din sa iba't ibang lugar sa buong mundo. At habang ako po ay nagsasaliksik kung paanong maaabot ang maraming mga kabataan, I found out na grabe yung influence ng social media. Ang matinding teachers ng maraming mga kabataan ay
ang internet, ang social media. Alam nyo ba, maraming mga church ngayon, mga churches ngayon, ipinagbabawal na nila ang nakabukas na cellphone during worship service. Totoo po yan. Pinagbabawal po nila. Although, syempre nagagamit natin yan na gadget, merong cellphone, pero may mga churches kasi, may mga CCTV. Ito tayo, meron tayong isa dito. Pero may mga churches, talagang may mga CCTV sa iba't ibang lugar. At nung kine-check na nila, doon sa worship hall, may mga nakahawak ng cellphone, nakala nila Bible lang nakabukas. Facebook. May kachat na iba habang ongoing ang service. Tayo po, wala po tayong ibang mga CCTV po dito. Ito lang, kung kaya sisilip-silipin nyo yung katabi nyo. Amen? Upang makuha niya ng buo yung nais ng Panginoon para sa kanya. Amen? So ang atin po pag-uusapan ngayon, I believe lahat tayo, kung hindi mo pa tinanggap ang Panginoong Jesucristo as your Lord and only Savior, make a decision right now, magkaroon ng security ang ating kaluluwa, na alam natin, whatever happens, nasa kamay ng Diyos ang buhay natin, pero may naghihintay na buhay na walang hanggan sa atin. Amen? At tayo ay gagamitin ng Panginoon to share the message of the gospel. Hindi po tayo magiging madamot. Kung tayo ay nabiyayaan ng buhay na walang hanggan, regalo, dapat willing din tayong magpagamit kay Lord upang maraming mga tao ang makatanggap din ng regalong buhay na walang hanggan. Ang topic po natin is growing in evangelism. We must keep growing in evangelism. Hindi lamang po ito for the month of February. Dapat po, nung month of January pa lang, may mga effort na po tayo, na tayo ay lumalago, hindi lamang sa ating spiritual na pananampalataya, na pang-personal, pero dapat lumalago din po tayo sa ating evangelism as sons and daughters of the kingdom. In-expect ng Panginoon, if you are a Christian, if you are a believer, you are an evangelist. Amen. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kalabitin mo, sabihin mo, you are an evangelist. So, starting month of February, meron po akong announcement sa inyo. Dalawa po. Una, praise God, because today is our First Fruit Festival. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Ito po ay bahagi pa rin ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Ang inyo pong lingkod, si Bishop Ton at si Rebsel, ay naibigay na namin ang amin pong first fruit last Friday. So, praise God for that. Talagang punong-puno ng kagalakan kapag nakakapagsamba sa Panginoon. Ang pangalawa ko pong announcement, for the year 2025, Unstoppable Rapid Growth, pag-iigtingin po natin. Ang ibig sabihin po na ile-level up natin ang life of evangelism ng church. Every last Sunday of the month, at kung meron po tayong mga kasama na nasa FB Live, nais ko pong ipaalam sa inyong lahat at sa ating congregation na starting this month, every last Sunday of the month, will be our unstoppable harvest. So magmi-meeting po tayo, yung mga particularly yung mga covenant leaders, kasi i-design natin ang tuwing ika-4 na linggo ng buwan.
i-design natin ang ating program na Unstoppable Harvest. Ito po ay reinforcement para sa ating goal as a church na mawin ang mga kapamilya natin, mga mahal natin sa buhay, mga kakilala natin upang maranasan ng ating church ang unstoppable, rapid growth. We must keep growing in evangelism or soul winning. Kaya nga sa Luke chapter 4 verse 18, ito yung na-recite kanina ni JZ. Ito ay hango sa Isaiah 61. Ito yung hula patungkol sa Messiah. At nung binasa ito ng Panginoong Jesucristo, ang sabi dito, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor." Sabihin niya natin, gospel. Good news. Ano po ang good news? Eternal life is a gift. Because our Lord Jesus Christ already paid the price. When He died on the cross of Calvary, more than 2,000 years ago, He died, He was buried, but on the third day, He rose from the dead. That is the good news. Ang buhay na walang hanggan ay regalo ng Diyos. Ang kailangan ng tao, manampalataya, kilalanin ang tagapagligtas, tanggapin ang regalong buhay na walang hanggan. Amen! Pero maraming mga tao hindi alam yan. Ang naging strategy ng dyablo, paniwalain ng maraming mga tao that eternal life is a reward. Ano ibig sabihin ng reward? Kung gusto mo mong pumunta sa langit, gawin mo to, huwag mong gawin yan. Gawin mo to, huwag mong gawin yan. D-O-I-N-G. Doing. But eternal life is not all about D-O-I-N-G. Eternal life is all about D-O-N-E. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesucristo, it is finished. Tetelestai. Binayaran na. Yun ang ibig sabihin ng ano? Ang ibig sabihin ng tetelestai, paid in full. Wala na tayong dapat bayaran. Kaya lang kailangan manampalataya tayo doon sa tagapagligtas. At walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. That's the good news. Kaya lang itong good news na ito ay matatanggap lamang ng mga tao na may kababaang loob. Nakakapanood ako sa YouTube ng mga street preachers. At may mga pagkakataon na may mga eksena na nakakasakit ng loob kasi tahasan ang mga tao na kinakalaban ng Diyos, hinahamon ng Diyos. Yung mga street preachers, lalo na sa ibang bansa, nire-report pa sa mga police. At hinuhuli naman itong mga anong ito. Kasi yung kanila daw, mensaheng ipinapahayag ay offensive. Isipin ninyo, yung good news naging offensive na. Ang tama noon, naging mali ngayon. Yung mali noon, naging tama na ngayon. Kaya nga kinakailangan ng mga anak ng Diyos, sons and daughters of the kingdom na anointed. Maging noong unang panahon, ng Panginoong Jesucristo, ganun din. May mga persecution. Kaya ang sabi ng Panginoon, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. It's impossible for us to fulfill our mission of world evangelization, to preach the gospel apart from the anointing. Amen. May mga pagkakataon na nai-irritate lang ang dyablo
ang mga demonic spirit every time the anointed people of God, every time we fulfill our marching order, our mission. Pero may mga tao na nababago ang buhay at mababago ang buhay. Can I hear your amen? Ito yung pinapapuntahan sa atin ng Panginoon. Preach the gospel to the poor. Hindi yung mga boastful, prideful, hindi handang tanggapin ang mensahe ng kaligtasan. Actually, itong Luke 4:18 na ito, may dalawang pwedeng kahulugan. Una, mabuting balita para sa mga taong literal na nakararanas ng kadukhaan, ng kahirapan, nawawala. Dito pa lang sa mundong ito, wala ng pag-asa eh. Nawawala na ng pag-asa. Noong unang panahon kasi, meron talagang mga alipin na ang kanilang pakiramdam, wala na talagang pag-asa kahit yung buhay nila dito sa mundo. Pero merong pag-asa nagmumula sa ating Diyos. Amen! Isipin ninyo, napakakawawa naman nung alipin, nung taong gumagapang sa hirap at wala pang Diyos, pag namatay, hahatulan pa sa impyerno pagdating ng panahon. Kawawa naman. Nagdusa na sa mundo, magdudusa pa sa impyerno. Pero may pag-asa na nagmumula sa ating Diyos. Amen? Gamitin ko yung salita, maswerte ba yung mayaman dito sa mundo pero walang Diyos, pero pagdating ng panahon, mapupunta din sa impyerno? Hindi rin. Nag-enjoy lang ng konti dito, saglit lang ang buhay dito, pero ang dulo, impyerno pa rin. Ano ang pipiliin mo? Ikaw ay dukhang-dukha, pero one day mapupunta ka sa langit, o ikaw ay sobrang yaman, mapupunta sa impyerno. Ano pipiliin mo? Sino dito ang pipiliin mo? Yung buhay na pinagpala, pero one day, you will be with the Lord forever. Can I hear your amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya pala, ang sabi ng John 10:10, the thief cometh to steal, to kill, and to destroy. Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, I came so that the sheep will have life and have it more abundantly. Ito po yung good news. May pag-asa. Nagmumula sa Panginoon. Sa buhay natin dito at maging sa future eternity. Sabihin nga natin, future eternity. Yung iba siguro sa inyo ay hindi kayo familiar sa salitang future eternity. Kung may question po kayo dyan, pinag-aaralan kasi namin ngayon doon sa ating Bible Institute yung chronological theology, chronological timeline. Tanungin nyo si Sister Jane Liberato patungkol sa future eternity. May future eternity. May mga ine-expect tayo na mga mangyayari na nakatala na sa Biblia. May mga hula na nakatala sa salita ng Diyos. Mark chapter 16 verse 15, ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disciples, go into all the world and preach the good news, preach the gospel to all creation. Ang hula dun sa Misaya, nung binuksan ng Panginoong Jesucristo, yung scroll sa Isaiah 61, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. At nung pinapahayo na ng Panginoon ang kanyang mga disciples, ang sabi niya, go into all the world and preach the gospel, preach the good news to all creation. Ito ay para sa lahat
ng mga anak ng Diyos. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, para sa ating lahat ito. Kung may nanonood dito sa FB Live, alam mo na ikaw ay anak ng Diyos dahil sa biyaya ng Panginoon, natanggap mo na ang regalong buhay na walang hanggan. Then, ang mensahe na ito ay para sa iyo. We need to grow in evangelism and keep on growing in evangelism. Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. Magiging patotoo tayo. Hindi lang yung mensahe na dala-dala natin, pero yung ating ipinamumuhay. Not just your message, but your life will be a witness. Amen. Saan daw tayo magiging patotoo? In Jerusalem. In all Judea, Samaria, ends of the earth. May kaguluhan pa po ngayon. May mga ibang nag-a-attempt na magtungo sa Promised Land. Pero ipanalangin po natin na pag naging stable na ang lahat, pwede na ulit magtungo doon for a Holy Land tour, ipanalangin natin na tayo ay makarating sa Israel. Lord, lahat ng nag-amen, grant the desire of their heart. Amen? Alam niyo, nagsisimula yan sa desire. At ang nais ng Panginoon yan, na tayong mga anak niya. Kasi dyan magsisimula ang kakaibang anointing. Pag nakatugtong ka na doon sa Promised Land, may nagsabi kasi sa amin yan. Sabi, pag nakatungtong ka ng Promised Land, magbubukas na ang Panginoon ng maraming mga pintuan sa buong mundo. Kami po ay nakarating sa Israel ng February ng 2024. Pagkatapos po nun, ay nakarating na kami sa 8 mga bansa. After that, in just a span of 2 years, 8 countries. Totoo talaga, nagbubukas ang Panginoon ng mga pintuan. And my declaration, very, very soon, the moment na mag-establish ang lahat, ang Christ the Rock Covenant Church International, lahat ng nananampalataya makakarating sa Promised Land, the Lord will provide. Lahat ng nananampalataya, sumigaw ng malakas na amen, pumalakpak ng malakas na palakpak. Of course, yan yung literal. Palaging ganun tayo. Sa Bible School, pag-aaralan yan, sa Bible Institute. Yung hermeneutics, yung literal interpretation of the Bible. Of course, may literal, merong spiritual interpretation. Pero ito yung literal, ang nais talaga ng Panginoon, makatungtong tayo sa Promised Land, sa Jerusalem. Amen. And then to the ends of the earth. Pero merong spiritual. Anong spiritual? May mga Jerusalem tayong lahat. Ito yung mga tao na malapit sa atin. Dito tayo magpapatotoo. Can I hear your amen? Kaya nga ang Panginoong Jesucristo, nung una niya pa lamang na nakatagpo ang kanyang mga disciples, si Peter, si John, si James, ang sabi niya sa kanila sa Matthew chapter 4 verse 19, "Come, follow me," Jesus said, "and I will make you fishers of men." If you are a follower of the Lord Jesus Christ, then you are a fisher of men. Amen. Hindi po pwede na ikaw ay Kristiyano na taga-upo lang. Meron ngang biro ang isang pastor na narinig ko, pagdating daw ng panahon, may mga Kristiyano na ang mararapture lang ay ang puwet. Puwet lang. Kasi
Tapos yun lang nakaupo every Sunday. Biro lang po yun. Pero merong malalim na pakahulugan. May malalim na pakahulugan. Ang ibig sabihin, hindi lang tayo dapat nakaupo, hindi lang tayo dapat gumagawa ng mga tinatawag natin na mga edifying ministry. Maganda ang edifying ministry, but first and foremost, you are a soul winner, you are a disciple maker. Can I hear your amen? Kaya nga dito sa Christ the Rock, we identify yung tinatawag na edifying ministry and yung multiplying ministry. Kinakailangan magamit tayo ng Panginoon na instrumento, may madala tayong kaluluwa sa paanan ng Panginoon. At itong mga kaluluwa na ito na makakakilala ay maaalagaan upang magamit din ng Panginoon para sa kanyang kaharian. Honest question, tanungin mo yung iyong katabi. Kasi kung yan ay mananampalataya, napakainam na masagot niya yung tanong na ito na itatanong mo sa kanya. Tanungin mo siya, humarap ka dun sa iyong katabi at tanungin mo siya, kapatid, meron ka na bang nadala sa ating Panginoon? Parang may narinig ako, sama ng loob ang nadala ko. Si Sister Connie, nandito na daw yung kanyang dala. Palakpakan naman natin ang Panginoon. So, ang last Sunday ng February ay February 28. So, sa February 28, ito ay ating unstoppable harvest. So we will design the church to cater the first-timers. So every last Sunday, kapag ka mayroong pang-5, may fifth Sunday. Basta huling linggo, yan ang ating unstoppable harvest. Ang pinakamahalagang tao sa tuwing huling linggo ng buwan ay hindi si Bishop Ton. Ang pinakamahalagang tao ay yung magiging bisita mo. Amen. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, sa darating na February 28, yung dadalhin mong bisita, ang magiging pinakamahalaga sa lugar na ito. Palakpakan natin ang Panginoon. So, paano tayo magiging effective sa gagawin natin? Yan po yung ating pag-uusapan very quickly. How to become an effective soul winner. Hindi lang soul winner, but effective. Yung may madadala talaga tayo sa Panginoon. Of course, these people will make a decision. We cannot decide for them. Amen. Pero tayo gagawin natin effectively. Sa the best that we can. Hindi ko makuha yung salitang Tagalog. Ibibigay natin yung best natin. Pero ang Panginoon ang bahala sa kanila. Number 1, have a burden for a soul. Ask God to help you see the world as He sees it. And to lay upon your heart a handful of people for whom you can earnestly pray. It will start from that. It will start from that. Nang Panginoon maglalagay talaga ng burden, hindi mga kapatid sa Panginoon, Christ the Rock, wag natin itong ituring na project. Yung iisipin mo, naku, dadaling ko yung kapatid ko, may project kami sa church. At itong kapatid ko, project ko to, dadaling ko to sa February to, hindi sila project.
pinapalitan mo na. Hindi na 28. Last day. Okay. So, pinapalitan na po namin ulit. Hindi na po February 28 na in-announce kanina. February 23. February 23, Sunday. So, pagpaumanhin po, hindi po February 28, February 23. Kapag ka ang isang Kristiyano ay merong burden, inilagay lang natin yung February 23. Pero pag may burden, walang February 23. Lahat ng opportunity para madala ang tao sa Panginoon gagawin. Amen? Pray over these names every day and pray for the opportunity to reaching these souls for the Lord. Pero kinakailangan munang magkaroon ng burden. At yan yung ipagpe-pray natin sa umagang ito. Si Lord ang maglalagay ng burden sa mga puso natin na makita natin kung paano tinitignan ng Panginoon ang mundo, paano tinitignan ng Panginoon ang tao, paano tinitignan ng Panginoon ang kaluluwa ng tao. Kasi minsan, ang ginagawa ng dyablo, nililibang tayo, parang ang saya ng 2025. Pero dapat ma-realize natin, ang kaluluwang walang Panginoong Jesucristo, one day mapupunta sa impyerno, dagat-dagatang apoy. Kaya, ang Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 9, verse 36, when He saw the crowds, He had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Nung tinitignan na ng Panginoon ang mga tao, ang nakikita niya, mga tupang walang pastol. Ay, grabe ang tupang walang pastol. Then He said to His disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Kukunti lang ang nagpapagamit, kukunti lang. Mabuti na lang dito sa Christ the Rock, lahat nagpapagamit for the fulfillment of world evangelization. Amen. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, magpagamit na tayo kay Lord. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Kaya meron tayong unstoppable harvest. Parang sinasabi natin, Lord Jesus Christ, count me in. I want to work in the harvest field. Bakit? Kasi yung tupa, walang sense of direction. Hindi katulad ng ibang hayop. Kaya nga ang mga tupa, kalimitan, kapag ka nababasa natin sa Biblia, ligaw. Kaya meron ngang awitin, tupang ligaw. At kapag ka ang tupa ay ligaw, one day magiging tupang lugaw. Mahuhulog sa bangin yan, natrap sa mga sanga ng mga halaman, ng mga puno. Ligaw ang tupa. Tingnan niyo po ako, ang kaluluwang walang Panginoong Jesucristo, kaluluwang ligaw. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 7, verse 13, enter through the narrow gates. Sabihin nga natin, narrow gate. Ibig sabihin, madumi. Hindi, sa Ilocano yun. Narrow gate. Narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction and many enter through it. Grabe. But small is the gate and narrow the road that leads to life and only a few find it. Mas maraming pumapasok doon sa pintuang malawak pero ang dulo ay kapahamakan. Yung daan ng malawak na ang dulo ay kapahamakan, mas maraming pumapasok kaysa doon sa maliit na pintuan na ang dulo ay buhay na walang hanggan.
ang pumapasok doon sa malawak na daanan at pintuan ay ligaw. Kaya nung tinitignan ng Panginoon, naku mga tupang walang nagpapastor, walang nagbibigay ng direction. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, ipanalangin nyo nga na maraming ipadalang worker, kaya ang Christ the Rock ay tugon sa prayer ni Lord Jesus Christ. Kinakailangan magkaroon tayo ng burden, ng compassion. Hindi lang ito project. Alam natin na merong afterlife. At ang nais natin ay ang kaligtasan ng sangkatauhan. Amen? Number 2, live consistent Christian life. Una, dapat may burden. Pangalawa, dapat ang tunay na Kristiyano mamuhay ng maayos. We must love when others hate and forgive when others harbor grudges. We must remain trusting when others panic and be honest when all around us are not. We must have a growing, maturing Christian life that others recognize and respect. Dapat ang isang Kristiyano, upang maging effective tayo na soul winner, dapat matutunan nating magpaayos ng buhay kay Lord. Not yet perfect. Not yet perfect. Pero kahit yung mga tao, matutunghayan nila kung paano tayo lumalago at inaayos ng Panginoon. Amen. Hindi po pwede na ang buhay natin 2 years ago, last year, ganun pa rin. Masama ugali natin 2 years ago, last year, lalong sumama, ngayon, mas matindi. Ang tunay na Kristiyano may pagbabago ng buhay. At ang unang makakakita niyan, people close to us. Kaya nga alam nyo, may mga Kristiyano, gusto na lang mag-preach ng strangers. Kasi sira ang testimony sa loob ng tahanan. Ito yung panahon, mag-ayos tayo. Magpaayos tayo kay Lord. Amen? Yung pagtinignan tayo, yung mga anak, pagtinignan ng mga magulang, ano nangyari dito sa anak ko na to? Magmula nung ito ay dumalo, in-invite nung Mona, napansin ko umayos ang buhay nito. Pero kapag kang nakita ng magulang, itong anak ko na to magmula nung in-invite nung Jasmine, ayaw nang tumulong sa gawaing bahay. Tuwing uutusan ko, nagpe-pray ako! Hindi pa nga tapos mag-devotion eh. Ipapalo up ako ni Ate Jasmine eh. Anak, alas 9 na ng gabi, hindi ka pa rin ba tapos? Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, magbago ka na. If anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone, the new has come. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ano ang sabi ng Matthew chapter 5, verse 14? You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. Kita nyo yung unang binigay na na halimbawa sa loob kaagad ng tahanan. Amen. Dapat diyan tayo unang magliwanag. Kung ang asawa mong lalaki, binubungangaan mo ng binubungangaan, mahirapan niyang makakilala kayo. Meron ngang isang party list ngayon
na namamayagpag, Jaime. Huwag niyong iboboto yung party list na ito sa darating na eleksyon. Kikiam. Narinig niyo na yan? Yung party list na kikiam. Kilusan ng mga kalalakihang inaapi ng asawang matatapang. Kikiam. Paano makakakilala? Palaging inaaway ang asawang mga lalaki. Si Brother Jaime po ay naging officer din ng CBMAP. Treasurer. Sila naman ang nasa Men's Commission. At ayon sa kanilang pagsasaliksik, pag nakakilala daw ang ama ng tahanan, 93% ng buong pamilya mawiwin. Taas. Mataas. Kaya lang mahihirapang makakilala yan kung nakikita, panay ang simba ni Mrs., ang sama ng ugali. Amen? Magpabago tayo kay Lord. Sige, sabihan mo ang iyong katabi, kapatid, magbago ka na. Number 3, build bridges to others. When the Lord shows you those needing Him, nakikita na natin, nagkaroon na tayo ng ibang lente. Seek to build a relationship with these people. Warning, while we must be careful not to place ourselves in an environment where we'll be pulled down, mag-iingat din tayo. We are bridging relationships. We are building relationship, bridges. But we need to be careful also. Na huwag tayong ma-influensyahan at mahila ng mga uri ng pamumuhay ng mga taong inaabot natin. We must be equally careful to cultivate friendship with those needing God. Dapat ang goal natin, sila ang mahila natin sa isang mas malalim at tunay na relasyon sa ating Diyos. Isang halimbawa nito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Intentionally, ang Panginoon talagang nagbi-build siya ng mga bridges, ng mga relationship. Isang example ay sa Luke chapter 19, verse 5, isang makasalanan, isang chief tax collector na iniiwasan nung kanilang kapanahunan. Outcast sa lipunan. Alam nyo, nung itong Zacchaeus na ito, gusto niyang makita ang Panginoong Hesukristo, umakyat siya ng sycamore fig tree. Kaya nung kami ay nasa Israel, naghahanap kami ng sycamore fig tree. Kaya nung nakakita kami, sabi nung aming tourist guide, ayun, ang sycamore fig tree. Talagang nakiusap kami sa driver ng bus, pwede pong pakitigil, magpapapicture lang kami sa sycamore fig tree. So itinigil yung bus, bumaba kami. Kaya lang paglapit namin sa sycamore fig tree, ay meron ng nakapaligid na bakod. Sabi namin, bakit Sabi, kasi may mga Pilipino daw, umaakyat sa sycamore fig tree, nagsiselfie. So, nilagyan na nila ng bakod yung sycamore fig tree. So, itong si Zacchaeus umakyat sa sycamore fig tree, intentionally, dun dumaan ang Panginoong Hesukristo, intentionally huminto siya doon sa harapan ng sycamore fig tree at pagkatapos, tinawag niya si Zacchaeus. Sabi dito, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. Pag binasa natin ito sa konteksto ng Pilipino, no big deal. Sa mga Israelita, napaka-big deal yung kumain lamang sa iisang lamesa. Big deal yon. Hindi sila, kaya nga nung nakikita nila ang Panginoong Hesukristo,
kumakain sa iisang lamesa kasama ang mga tax collectors, ang mga prostitutes, ang mga makasalanan, nagtaas ng kilay ang mga Parseyo. Sa iisang lamesa lang yon. Iba pa yung papasok ka sa bahay ng makasalanan. Pero ito ang ginawa ng Panginoong Jesucristo at masasaksihan natin, matutunghayan natin sa kwento na ito na si Zacchaeus ay nagsisi sa kanyang mga kasalanan at nanumbalik sa ating Panginoon. Maraming mga makasalanan. Lahat tayo ay makasalanan. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, nakasumpong tayo ng kapatawaran. At gagamitin din tayo ng Panginoon upang madala ang marami pang mga kasalanan sa paanan ng ating Diyos. Sabihan mo nga ang iyong katabi, you are a soul winner. Number 4, learn the gospel. Learn the gospel. Be equipped in sharing the gospel and memorizing evangelistic verse. Talagang magdidiscipline din naman talaga tayo. Bago February 23, hindi February 28. Before February 23, magkakaroon tayo ng training about soul winning. So we are encouraging everyone, dumalo po tayo dito para patuloy tayong mahasa, mag-level up pa tayo, and then start to share. Kasi diyan ka talaga, mai-equip. Share the gospel. Memorize verses. Sino po dito, memorize na ang Romans chapter 6 verse 23. Can I hear your amen? Ano ang Romans 6:23? For God so loved the world that John 3:16 po yan. So mag-memorize tayo ng mga John 3:16, Romans 6:23, John 14:6, at marami pang iba na mga verses. Acts chapter 1 verse 12, maraming mga verses na pwede nating i-memorize. Sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 15, but in your heart set apart Christ as Lord. Always be prepared. Sabihan mo nga, always be prepared. Dapat ganon, nai-equip tayo. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and respect. Number 5, watch for openings. Watch for openings. Be sensitive to the moving of the sovereign Holy Spirit and the needs of people. Diyan tayo makakapag-share ng gospel. Pag naglagay ng desire, ng conviction ang Holy Spirit, go! Share your testimony. Share Romans 6:23. Share John 3:16. Lalong-lalo na pag may mga pangangailangan, yan yung pagkakataon, yan ay open door ng Panginoon para makapag-minister tayo sa kanila at makapag-share ng gospel. Ang sabi ng Colossians chapter 4 verse 3, and pray for us, sabi ni Apostle Paul, pray for us too, that God may open a door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Yan ang lagi nating tinitignan, yung mga open doors. Number 6, second to the last. Ano lang po ito? 7. Create opportunity. Create opportunity. Sometimes, we wait too long. Wala bang open door? Tagal naman. Ikaw na. Gagamitin ka na ni Lord. Amen. Looking for just the right time to invite someone to church or to share with them the message of the gospel. There often comes a point when we must do it. Just do it. Kasi alam niyo ang open door, si Lord na naglagay na, nag-utos na siya. Sabi ng Matthew chapter 28 verse 19, therefore go. Open door yon nung sinabi na ng Panginoon. Dati, ang mga disciples, nagmi-ministry lang sila sa people of Israel. Hindi sa mga Gentiles. Pero nung Matthew 28:19, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, therefore, go.
nag-open na ng door para sa buong mundo. Bukas ang pintuan sa ating lahat to share the gospel. And number 7, last, leave the results with God. Huwag tayong ma-overburden. Huwag tayong mape-pressure. Basta tayo, let us give our very best. Let us invite them. We're responsible for sharing the gospel, but only God can convert the soul. Amen? Para maranasan natin yung kapangyarihan ng Panginoon, magpapuspos tayo. Magpapuspos tayo kasi yung Sovereign Holy Spirit, yan ang gagamitin ng, yan yung the third person na kasama natin, the Parakletos. Pag hindi ka puspos sa presensya ng Holy Spirit, hindi tayo magiging effective. So, let us entrust to God. Sabi ng Titus chapter 3, verse 5, up to verse 7, He saved us not because of righteous things we have done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit, whom He poured out on us generously through Jesus Christ our Savior, so that, having been justified by His grace, we might become heirs, having the hope of eternal life. Pagkatiwala natin sa Panginoon, pero dapat we see to it na we are all filled with the sovereign Holy Spirit. Amen? Palakpakan ka natin ang Panginoon. Ang nais ni Lord, maging effective soul winners tayong lahat dahil siya ang nag-utos sa atin to go and to preach the good news to all creature. Tayong lahat ay tumayo. We are not here because of religion. We are still alive right now dahil hindi pa tapos ang ating misyon. Meron tayong misyon na nagmumula sa ating Diyos. Nawa bilang mga anak ng Diyos, nakokonsume tayo hindi ng mga personal nating ambisyon na taliwas, na hiwalay, sa misyon na nagmumula sa ating Creator, sa ating Author. The Author, the Creator, and the Author of our lives, none other than our Lord and Savior, Jesus Christ. Panginoong Diyos, sa pinamakapangyarihan sa lahat, this month of February, I am praying, may you raise up anointed soul winners, anointed fishers of men, anointed evangelists, anointed disciple makers here in Christ the Rock. Mga tao na selfless, ipagagamit ang kanilang buhay, talino, kalakasan, galing, at maging mga resources for the fulfillment of world evangelization. Nananampalataya po kami, lalong-lalo na po sa gagawin naming Unstoppable Harvest every fourth Sunday of the month. Makakaranas po kami, masasaksihan namin ang maraming mga tao, mga mahal sa buhay at kapamilya na magsusuko ng kanilang buhay sa iyo. Maraming salamat po. We praise you, we worship you. All of this we pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Praise the Lord.